Hi! Mamimili ka ba ng magandang tiles para sa ipinapagawa mong banyo? Ano ba dapat ang i-consider tungkol dito? Ano ang mga dapat gawin at iwasan? Usapang bathroom tiles naman tayo, mga ka-arki. Manood at matuto. Well, andito na naman tayo sa isang informative na video. At kung bago ka pa lang dito, ako nga pala si Kuya Architect. At kung naghahanap ka ng mga videos all about house design and construction, well, nasa tamang lugar ka. Well, meron na tayong iba't ibang playlist ng mga useful topics from foundation, flooring, hanggang sa walls to roofing. Mapa-exterior man or interior ng bahay. So, check mo na ang ating mga videos after mong matapos ang videong ito. And of course, huwag kalimutang mag-subscribe. So, sa video natin ngayon, ipapasilip ko ang ginawa naming renovation sa aming banyo. Kung ano ang binago namin at syempre yung mga pinili naming tiles para dito. Then, we will discuss ang tamang pagpili ng tiles na babagay sa budget at taste mo. At pag-uusapan din natin ang mga do's and don'ts at iba pang mahalagang detalye sa installation ng mga ito. So, kung ready ka na, tara! Bathroom Tiles Design Info. So, recently nga, nagpa-renovate kami ng aming old banyo, which is kulay pink at deep red. So, ayan yung dati. Ayan. Yun yung lababo dati. Ayan. And so, ito na siya ngayon. Ayan. Ayan. Unang lababo namin ay naging top mount na. Ito. Gumamit lang kami dito ng ceramic tiles dahil nagustuhan namin yung kulay ng ceramic tiles na yun. At meron kaming parang something wood or ganitong kulay na mga accent. Hindi pa tapos kasi kailangan pang lagyan dito ng cabinet. Gagamit kami ng aluminum cabinet dito. Para again, kahit may exposure sa tubig, hindi siya lolobo or masisira dito banda. Okay. Kung mapapansin nyo, ang ginamit naming tiles ay ito, parang white marble. Ang 30 by 60, na ganyan. Tapos gumamit kami ng accent na more graphic ng design. Pero hindi naman masyado tawag doon. Nalalayo sa kulay ng tiles. So, ayan. Medyo may pagka-earth colors din at neutral yung kulay ng accent tiles na to. So, again, gumamit kami sa wall tiles ng 30 by 60 na white marble design. Tapos, nag-accent lang kami nito. Parang malalaking checkered na tiles. Kasi, honestly, ito lang yung available. Naubusan kami ng gusto naming tiles. Shower naman, gumamit kami ng same tiles na accent dito. Ginamit lang namin sa gilid. Tapos, yung second accent namin is yung parang wood tiles. 30 by 60 pero nakatayo naman. Para, ayan. Para doon ilagay yung aming shower fixture. So, kung mapapansin nyo, parang merong beam na andyan. No? Kasi actually, itong bahay, ito yung original na height ng second floor. Tapos pinataasan lang namin kasi bumabaha lately, 10 years ago. Pero nung unang ginawa yung bahay, ay ayan yung level ng second floor. Kaya meron dyang beam. Ang ginawa namin ay binalot na lang din namin ng tiles dito sa wall. Ayan. Ganyan. At dahil nga abot dito yung beam, no? Minabuti namin na lagyan na lang to ng additional thickness ang lower wall at gawin na lang tong parang wall niche, diba? Para naging lalagyan siya ng mga bathroom essentials. Yan, para siya naging again wall niche ng shower area dahil nga sa existing na beam, kaya pinantay na lang namin dito. At dahil nagtitipid nga kami, ay hindi na namin pinalampas yung height ng tiles sagad sa ceiling. So, ginawa namin ay nagpintura na lang kami ng may pagka-lighter gray para bumagay din sa ibang kulay ng tiles.
So, again, para gawin din itong mas maaliwalas. At kung mapapansin yung ceiling ay pinaint namin na parang pagka-wood din na kulay para mag-match din dito sa accent ng wood, dito sa shower area at dito sa kulay ng bathroom counter. Kaya, yan, pati na rin sa existing na pinto. Kaya, ganyan yung kulay ng kisame. Kung mapapansin nyo yung aming shower enclosure, ay isa siyang sliding glass na merong mga medyo makapal na frames. Kasi dito sa amin is madalas magkaroon ng lindol. Yeah, lately lang nagkaroon. So, mas mabuti na yung makapal-kapal yung frame para iwas naman, damage sa glass. Baka mag-collapse yung glass. At itong salamin na to ay originally plano namin lagyan ng cabinet. Pero again, nahirapan kami kasi medyo may beam. Kaya bumili lang kami ng ready-made na salamin. Ayan, pinatong na lang namin dyan para hindi na kami mahirapan. So, ayun ang ginawa naming renovation. I guess naging mas maliwalas at mas aesthetic. Tingnan yung banyo. In a budget. Yun naman yung gusto ng mama ko. Well, anyway, nung nakaraan, gumawa na ako ng video kung paano pumili ng tamang lababo para sa inyong mga banyo. Related ito sa ginawa nating renovation. You can check this video on the bathroom playlist dito sa ating channel. Kasama ng iba pang bathroom-related videos naman. I will be putting the video links on the description below, kaya check nyo na. Now, paano nga ba pumili ng bathroom tiles? Well, dalawa lang naman ang ating main considerations. Ang floor tiles at yung mga wall tiles. So, pag-usapan natin sila pareha. Una, ang floor tiles. Well, generally, ang ating mga floor tiles ay dapat non-skid, magaspang o hindi glossy finish. So, hindi pwede yung mga porcelain tiles na makikintab. Well, common sense na lang kung ayaw mong madulas. For the bathroom, merong mga dalawang klase ng pagka-non-skid ang isang ceramic tile. Una, yung grain textured. Ito yung medyo subtle lang, yung pagagaspang ng tiles. Then second, ito na yung embossed texture or mga groove na mga texturized na mga ceramic tiles. Geometric or medyo graphic na yung mga design ng ito. Yung surface nito ay meron ng mga embosses or grooves or molds na nagpapagaspang talaga sa kanyang surface. So, saan-saan ba dapat gamitin ang dalawang klase ng non-skid tiles na ito? Well, sa banyo may tinatawag tayong dry and wet areas. Ang dry area ay doon matatagpuan ang lababo or lavatory at yung ating water closet or ang ating toilet bowl. Well, tinatawag itong dry area kasi yung flooring niya ay ideally ay laging tuyo. Kasi yung tubig ay nasa lababo naman or nandun sa toilet bowl. At yung tinatawag na wet area ay yun yung shower area. Kasi nababasa yung flooring niya pag tayo'y naliligo or nagsha-shower. Now, sa dry area ay pwede natin gamitin yung mas subtle na non-skid or your grain design na mga floor tiles. Again, hindi masyadong magaspang yung tiles na yun kasi in the first place, dry area ito. Again, yung kanyang flooring ay hindi usually nababasa. Kaya hindi mo ganun ka need yung mas magaspang yung surface. Kaya naglalagay tayo ng shower enclosure para hindi tumalsik yung tubig from the shower to the dry area. Again, pwedeng gumamit ng grainy texture or hindi masyadong magaspang na mga ceramic floor tiles dito sa ating dry area ng banyo. Ngayon, sa wet area naman or sa shower area,
Mas ideal na gumamit ng mga non-skid tiles na meron ng mga grooves, may mga molds, or mga embossed na mga design, which are mas magaspang na compare naman dun sa grainy design lang. Again, dahil ang area ito ay prone sa tubig, yung mga flooring natin, kaya kailangan mo ng mas magagaspang na mga tiles para iwas dulas dito, gaya ng mga ito. Now, pag-usapan naman natin ang mga tiles na gagamitin natin sa ating bathroom walls. Well, kung sa flooring ay gagamit tayo ng gaspang, sa walls naman ay kabaliktaran. Mas ideal na gumamit ng mga glossy or polished na mga tiles for easy maintenance. Mas madali kasing hugasan or punasan ang mga residue ng sabon, mga molds, or yung mga stains sa ating mga bathroom walls pag makinis or glossy yung surface niya, gaya ng mga ito. Pero meron namang mga tao na gusto yung parang stone finish sa kanilang mga walls, which are rougher, or a theme or certain stone aesthetic na gusto nila. Well, pwede naman, but again, kung gusto mo ng easier maintenance sa yung bathroom walls, well, pumili ka ng glossy or yung polish na mga wall tiles. Now, let's talk about tile sizes naman or yung mga sukat ng mga tiles na ating gagamitin. Ano nga ba ang mga dimension ng tiles na magandang gamitin para sa banyo? Sa floor tiles, para sa akin, mas magandang gamitin yung mga smaller dimension ng mga tiles tulad ng 0.3 by 0.3 meters or yung 0.4 by 0.4 meters. Kasi nga sa banyo ay may tinatawag tayong floor drain, kung saan yung tubig ay doon nadidrain or lumalabas, example sa shower natin or sa ibang part ng banyo, para hindi ito mag-accumulate doon. So, dapat yung flooring ay nakaslope towards that drain. So, yung mas maliliit na tiles na binanggit natin kanina ay mas madaling i-contour sa kanilang mga joints para bumuo ng slope sa sahig. So, sa madaling salita, mas flexible silang i-slope sa ating flooring. Kasi kung gagamit ka ng mas malalaking tiles tulad ng 0.5 by 0.5 meters at saka yung 0.6 by 0.6 meters, eh mas mahirap itong baliin to form a slope sa ating flooring. Again, the more joints you have, the flexible the floor is to form a slope towards the drain. So sa floor tiles, the smaller, the better. Actually, meron pa mga 0.2 by 0.2 na mga floor tiles, pero medyo matrabaho na yon. Kaya stick na lang tayo dun sa 0.3 by 0.3 or 0.4 by 0.4. Now, sa wall tiles naman, well, may mga factors na dapat i-consider. One, of course, yung size ng floor tiles. Well, ako kasi gusto ko na as much as possible align yung joints ng floor tiles tsaka yung wall tiles. So, dapat same sila ng size or divisible sila sa sukat. Example, kung gagamit ka ng 0.3 by 0.3 na floor tiles, well, pwede rin yung 0.6 by 0.6 na wall tiles ang gamitin, no? Kasi divisible naman sa 0.3 yung 0.6. Medyo may alanganin lang siguro sa joints na konti kasi kailangan mo pa ng gap sa dalawang 0.3 na floor tiles. At pwede rin yung nauso ngayon na 0.6 by 0.3 na wall tiles. Yun yung mga rectangular tiles. Ngayon kasi yung 0.6 ay divisible naman ng 0.3. Siguro gets yun na yun. Okay? At based sa recent trips ko sa mga store na nagbebenta ng tiles, mas maraming magagandang design yung mga tiles na sukat is 0.6 by 0.3 or yung mga rectangular shape na tiles. Compare sa mga regular na square tiles, especially doon sa mga wall accents and other wall tiles. Kaya nga sa banyo namin, ang ginamit naming floor tiles ay 0.3 by 0.3 meters. Tapos ang ginamit naman naming wall tiles ay yung 0.6 by 0.3 na rectangular tiles. Well, depende na sa inyo. Basta ako, mas trip ko ngayon yung mga rectangular tiles. Now, let's talk about another consideration. Ito naman yung mga joints or yung mga gaps ng ating mga wall tiles at floor tiles. May mga tiles kasi, especially yung mga marble na mga design or stone finish na mga glossy, example sa ating wall tiles,
kailangan minimal lang yung gap or yung kanyang joints ay hindi masyadong kita. Kung ito ay gagawin nyo, make sure na nababad sa matagal na oras ang yung tiles sa tubig. Bakit nga ba kailangan nating ibabad ang mga tiles na ito? May exposure kasi sa tubig yung mga tiles, which are ceramic, ay may tendency itong sumipsip yung tubig or mag-absorb ito ng kanyang moisture. At kung nangyari yung absorption na yon, ay nag-i-expand itong mga ceramic tiles. So, binababad na ito before pa i-install para mag-expand na ito ng kanyang size bago pa lang natin idikit para once na ma-install na, kahit pa mag-absorb ito ng tubig, ay hindi na ito mag-expand. Kasi nga, pag hindi ito binabad, tapos in-install na napakadikit sa joints, pag nabasa, mag-absorb, mag-i-expandan yung mga tiles na yon. At dahil nga magsisikipan, may tendency mag-crack or pumutok yung mga tiles natin dahil doon. Again, ibabad sa tubig ang mga tiles bago ito i-install para hindi magputukan yung mga tiles na ikakabit nyo. Anyway, kung bibili kayo ng tiles para sa bathroom man or sa ibang parte ng bahay, mayroon na tayong video all about paano ang tamang pag-estimate ng number or bilang ng tiles na gagamitin based sa floor area na iyong lalapatan. At kung magkano naman ang mga tiles nito para ma-estimate mo rin ang iyong budget. Again, ang mga video ito ay nasa description below, ang mga links, or pwede mong i-check ang ating mga playlist. Hanapin mo yung tiles or bathroom design at panoorin mo ang mga video ito. Now, isa pang madalas na question. Alin mas maganda? Isagad yung wall tiles up to ceiling or yung partial lang yung tiles sa ating mga walls? Well, ang main consideration talaga ay ang budget. Siyempre, mas magastos kung i-full height mo yung tiles sa yung walls. At definitely, mas aesthetic ito at mas magandang tignan. So, kung may budget ka, well, i-full height mo na yan. And then, pwede mo namang partial height lang ng wall ang iyong i-tiles. Mas tipid sa budget at pwede mo rin gawing mas aesthetic. Anyway, ang ideal na minimum height ng floor tiles sa ating wall ay nasa 1.2 meters. Kasi divisible ito ng mga common dimension tulad ng 0.3 by 0.3, 0.4 by 0.4, tsaka yung 0.6 by 0.6 na mga tiles. And then, kasi nga partial lang yung iyong ita-tiles. So, yung rest ng walls ay meron ding ideal na finish. Ito yung glossy or semi-gloss na latex paint as finishing na paints. Dapat makintab-kintab ang mga finishing na ito para mas madali ding i-maintain. Tsaka maganda rin yung bagsak ng ilaw dito. At parang nababagay din siya sa glossiness ng ating wall tiles. Ito yung ginawa namin sa aming banyo. Pinili namin yung medyo may pagka off-white or nasa gray side na ng kulay para hindi naman malayo dito sa aming tiles sa lower portion ng aming walls. Now, punta naman tayo sa adhesive. Anyway, merong dalawang uri na pwede mong bilhin na adhesive sa market ngayon. Una, yung ordinary na adhesive. Ito ay ginagamit sa mas maliliit na mga tiles tulad ng 0.2 by 0.3 or 0.4 by 0.4. Pwede naman sa malalaki but nasa flooring lang siya. Hindi siya nakasuspend. Meron ding tinatawag na adhesive na heavy duty. Yung mas may malakas na kapit. Ideal ito sa pag-wall tiles, especially sa malalaking tiles na gagamitin. Kasi pag mas malaki yung tiles, ay mas kailangan mas stronger yung adhesive na gagamitin. Dahil nga, nakadikit siya sa walls. Now, para naman sa gaps, ay meron tayong tinatawag na grout. Yung parang plaster na pinifill sa mga gaps or sa mga joints ng ating mga tiles. May nabibili na different colors dito, like the basic, yung white, yung gray, meron ding cream, at meron ding beige. Siyempre, ibabagay mo ang kulay ng yung grout sa design or kulay din ng yung tiles. Siyempre, may tinatawag din tayong tile trim. Ito naman yung ginalagay sa mga dugtungan
sa mga corners or sa mga edges ng ating mga tiles or sa kanyang termination para mas malinis ang tignan at iwas disgrasya, especially yung sa mga sharp corners. Available ito sa plastic at saka sa metallic materials. At syempre, ibabagay mo ito sa design or kulay ng iyong tiles. So, ayun ang ating discussion all about bathroom tiles. Anyway, magkakaroon tayo ng separate video discussing ang mga tips and information sa interior design ng ating mga bathrooms, including na ang magandang combination ng mga tiles at mga fixtures. Kaya, abangan. Again, ang mga video related sa ating topic ngayon ay nasa playlist na ng bathrooms. Check nyo na lang sa ating channel at sa description below. At kung may katanungan or opinion, isulat ito sa ating comments below. At huwag kalimutang i-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating next video. Bye!